Okay, so anong nangyari, no? Nag-post tayo, no? Ulitin ko lang tong ginawa natin, no? So nahinto tayo doon sa ano, nahinto tayo doon sa switch, no? Hindi ko napansin na nagluloko na pala yung aking. Okay? Sige. Balikan lang natin yung ating diagram, no? So yung diagram natin, ito. Okay? So tapos na tayo doon sa switch, no? Nakabit na natin sa port 7, na? Sa port 7, no? Ngayon gawin natin yung uh, LED, no? So this is another circuit, another loop, no? So parang parallel na siya dun sa Arduino, no? So same lang na ginawa natin yung LED, normal na LED na connection, na merong resistor papunta doon sa ano na, sa Arduino. LED papunta sa Arduino, no? Ikakabit natin yan sa port 8. Okay? Base lang yan sa diagram, no? Pero kahit anong ikabit, kahit saan nyo ikabit yan, okay lang, no? Medyo magulo, no? Yan. Okay? Port 8. And then yung resistor, nilagay ko lang sa negative side, no? Pag negative side, ang tawag natin dyan, pull down, no? Papunta sa ground. Pag nasa positive side, pull up. So, ganun lang siya, na? Okay? Wala pang nangyayari dyan kasi wala pa tayong ginawa na uh, kakaiba, na? So, paano natin ang gagawin? So, we will be using IDE to manipulate that, no? And then, syempre gumawa na tayo ng ito, ng uh, what we call this, uh, ano ba tawag natin dito? Pseudocode, or you may say steps na susundan natin, no? So ang gusto natin, no, meron tayong switch na pine-press, no, yung button, no? Kapag nag-press ka, i-press, there is a voltage. Ibig sabihin, pag nag-press yan, nagsisend yan ng voltage, no? Pag prenes natin to, no? Nagsisend yan ng voltage, eh, no? Okay? Kapag wala, hindi yan magpe-press, no? So, paano natin gagawin yan, no? So, using Arduino, so create lang tayo ng new sketch, no? Tayo lang natin. Medyo kailangan gumagalaw-galaw kasi ako para yung camera natin hindi masira, no? Grabe yung camera natin, naghahang, eh. Naghahang yung camera natin kapag hindi ako gumagalaw, eh. No? Kaya kailangan gagalaw-galaw lang tayo dyan. Naputol tuloy yung video natin, no? Di bale. Di bale. Okay? So, anong unang ating gagawin? So, i-define natin yung variables, no? Do not forget, no? Ano yung variables, no? Int, uh, LED, no? Is equal to, ano ba yung LED natin? Yung LED natin nakakabit sa pin 8, no? Okay? Yung int switch nakakabit sa, yung switch, na itong switch is nakakabit sa pin 7, na pin 7. Okay, pin 7. Okay? So, yan na yan, ha? Now, ano yung next natin gagawin? So, i-define natin kung ano na yung gagawin ng mga pins na yan. Either ba yan ay input-output or input or output, no? So, yung LED, of course, no? Using pin mode, no? Using pin mode, no? We will be, yung LED, lagi yan output, no? Okay? Output. And then, of course, yung switch, uh, switch, switch, dapat yan ay input. Okay?
Of course, gagamit na rin tayo ng serial monitor. Kaya enable natin yan, no? Minsan, paano enable yan? Serial begin, na? Tapos yung baud rate, na 9600. Ito yung normal, na? Okay, ibig sabihin gusto nating, bukod sa paglalagay natin ng pagpindot-pindot ng ano, no? Gusto rin nating nakikita kung ano yung value, na? Nung, or nangyayari doon sa ating Arduino. Okay? So, tapos na tayo sa pag-define ng mga pins, kung input or output siya. Now, sa loop, dito na mangyayari yung action, no? So, from this case, no, gagamit na tayo ng conditional statement, no? Yung if, then else, no? If nag-press tayo, i-press, ibig sabihin may voltage dyan, i-power on mo, no? If walang voltage, i-power off mo. Okay? So, paano yan, no? Paano natin makikita kung may voltage, no? So, using the digital read, no? So, since yung switch natin, no, na nakakabit sa pin 7, ginawa nating input, dapat digital read, no? I-read natin doon sa kung meron ba siyang nare-read na input or 5 voltage doon sa sa pin, no? Okay? So paano ba 'yung gagawin diyan, no? If, no? If digital, no? Okay? Digital read. Sinong i-read ko? Yung switch o yung LED? Yung switch, na? Pwede ba yan? Magagana ba yan? Or ba kasi ano eh, no? Si switch, na? Switch, no? Kung si kung siya ba ay may nakikitang value, no? Paano natin makikita? Ito yung operator, no? Itong operator na double equal sign. Ito yung magsasabi na parang boolean. May nakikita, meron ba? Meron bang nakikitang value doon sa pin 7 or wala, no? Or sa switch na nakakonect sa pin 7. No? Isasabi niya yan, i-read mo yung switch, no? Kung meron bang value na high. Ibig sabihin, meron bang 5 volts na lumabas dyan. No? Kapag may 5 volts na lumabas dyan, anong gagawin natin? No? Ibig sabihin, pag ito ba ay equal sa high? Ito ba ay, parang question mark yan eh, parang question mark, no? It asking you, yung pin 7 ba ay may high? Yan, parang ganyan. Kaya yung double equal, no? Parang question. No? Kung meron yung high, no? Kung may high dyan, no? Ano ang gagawin natin, no? Dito na ngayon papasok yung action, no? Kung may high kang nakita, dito mo gawin yung digital read, no? Anong gagawin mo doon sa digital read? Yung LED, no? Yung LED, gawin mo ring high, na? Okay? So, ganyan siya, no? And then, of course, since in-issue natin yung serial monitor, no? Dapat aglagay rin tayo dyan ng serial print, na? Oops, sorry. Serial dot. Wala, no? Walang lumalabas, eh. Minsan may lumalabas. LED is on. Yan. Okay? Then, okay, no? Ngayon, ito ay, siya sabi niya, may nakita ka bang high? O kung may high yan, true, no? Is it true na may high doon sa switch, no? Yung equal sign, nagtatanong yan, no? Magsasagot siya ng true or false, no? Boolean, no? Boolean. Mag-true. Pag true na may high, no? O sige, buksan mo yung LED, no? Gawin mo, mag-send ka ng voltage yan. Digital, hindi na digital read, no? Okay na, nakita natin na. Digital write, no? Kasi output yung LED, no? So, digital write, no? So, puti nakita natin yung statement na yan na mali. Okay? Else. Kailangan pa ba natin to, no? Kasi dalawa lang naman yung digital condition, no? Either
on or off, no? So pag sa else, hindi mo na kailangan na si switch by off. Automatic yung kabaliktaran niyan is off, no? Kapag high, no? Okay? Kapag else, no? So ganyan lang natin, kopyahin lang natin. Else, ay sorry. Dapat ito ay low. Oops. Low off. Ayan. So, ito na. So, double check lang natin yung mga close and open parenthesis natin, no? Pati yung mga parenthesis saka curly brackets kung nako-close ba yan, no? Lalo na yung void loop, serial begin, serial setup, no? Okay? Kung nako-close naman lahat, no? Mapapansin nyo may nag-ano dyan, nag-highlight yung close and open parenthesis para hindi kayo malito. Okay? And then, upload na natin yan, no? Of course, wala pa tayong ginagawa dito sa, no? Wala pa tayong ginagalaw eh. Wala pa tayong ginagalaw rito. So, dapat wala pang nangyayari dyan, no? Okay? Lakihan natin to ng konti. Yan. Para makita nyo yung, okay? Kino-compile yung sketch, no? Medyo matagal lang yan, no? So, kaya kailangan meron kayong baon na tubig, no? May nahati yung aking ano, no, yung video, no? So, hindi ako marunong kung paano siya what do you call this, kabit pa, no? So, magiging may part 1 and part 2 tong 5, no? Okay? So, tagal ng compiling, no? Grabe, no? Switch, kulang ka ng T. Tingnan mo. Siyempre, wala talaga, no? Switch. Di ba? Mm-mm. Medyo grabe ng tagal ng compiling, no? So, medyo mahinang klase na yung aking laptop or PC. Sana mas mabilis sa inyo, na. Ulitin lang natin, ha? So, habang nagko-compile, no? So, nag-define tayo ng global variables, no? Na tinawag nating LED yung pin 8, switch yung pin 7 kasi yung pin 8 is naka-connect sa pin 8, no? Yung switch is naka-connect sa pin 7, no? Tapos ginawa nating dito sa line na to, make sure natin yung LED, no? Yung pin na LED is
output kasi gusto nating mag-send ng voltage diyan kaya output. And switch kaya input kasi gusto natin makita or ma-sense kung meron ba siyang voltage na ipapasok sa Arduino. And then enable natin yung serial monitor using this serial begin, no? And then under void loop, no? Under void loop, nag-create tayo ng conditional statement dito. Dalawa lang, no? Either may prenes na button which is mag-high, ibig sabihin may voltage na pumasok. Kapag walang voltage na pumasok, walang na-sense, no? So kapag may na-sense na 5 voltage which is high, ang gagawin niya o i-on mo ang LED. Kapag wala naman, low mo lang lagi, na. So tuloy-tuloy lang yung ano na yan, no? Paulit-ulit lang, no? Okay? So ganyan ang ating ano. Medyo matagal lang yung ating compilation. Okay. Pero at least I hope na nag-gets niyo, no? So, yung syntax ng if, no, check niyo yung ano, no. Check niyo yung paano yung ginagawa, no. So, if then else, no? If else, no. Pwede rin maraming if then pinakadulo yung else, no, yung pinaka last option else, no. Yung wala ka nang i-ask pa na magto-true or false, na. Kaya yan. Pinaka else. Pero later on, no, dadaanan ulit natin tong conditional statement kasi maraming klase, no. Pero ang common na ginagamit is tong if else, no, if else. Okay? Okay na mga ating sketch. So it's uploading now. Sana matapos natin to, no. Kasi ang next na i-discuss natin dito sa digital pins, yung PWM, no. Lagi na natin tong lagi ko na sinasabi, ano ba yung PWM? Pinagsasabi mo, Kuya Drew. Okay? So done uploading, no. So uploading. So enable natin ang serial monitor. Ano nakikita nyo? Makikita nyo dyan, LED is off, LED is off, LED is off, no. Ngayon, ipipress ko yung button kasi kaya yung LED is off kasi wala siyang nasisense na signal, no. Ngayon, kapag may na-read siya doon sa switch, ano lumalabas? LED is on, LED is on. And then yung ating ilaw, no? Yung ating LED umiilaw kapag naka-press. Pag binitawan ko, no? Lalabas LED is off at wala nang ilaw, no? Ulitin ko, no? So tuloy-tuloy lang 'yan, no? Kaya maganda yung may serial monitor ka. At least nakikita mo na off kasi 'yan ang gusto nating mangyayari, no? Or 'yan ang what we call this? Based on monitor, ito yung gusto nating mangyari. Tapos i-validate mo doon sa iyong circuit kung ganun nga yung nangyayari. Parang yan, no? So maganda ring validation yung may serial monitor. So press ko ulit. Na? Ayan, nag-on ang ating LED. And then sa serial monitor, nakalagay dyan LED is on. LED is on. Okay? So yan ang ating lab exercise. No? So sana na nasundan niya, no? Okay, and hopefully na intindihan niyan. Okay? Anyways, let's proceed with the next topic, no? Ito yung ating I would say last topic para sa digital pins, yung PWM, no? PWM. No? Ano ba yung PWM na yan? So yung PWM is pulse width modulation. Pulse width modulation, no? So ano ba yung pulse width modulation, no? So, yung pulse width modulation, no, ito ay technology or you may say technology na na-invento just to mimic yung function ng analog. Not at the sense na talagang analog, no, but they are trying to mimic, no. So, ginagamit kasi ito kung meron kang digital input device tapos gusto mong normal, no, palinawin or kung volume to, no, using that pwede mong lakasan, hinaan yung volume using digital input device. Alam naman natin na yung digital input is may dalawa lang na condition, no, high and low, no. Okay, pero dito sa PWM, no,
they mimic yan para at least kahit papaano magawa natin yung merong mga signal in between. Kunwari, from 1 to 10, no? 0 is, or from 1 to 5, no? 0 to 5 volts, no? Kung ang, tag nito, kung ang off mo is 0 and 5 mo is on, no? Meron ka ring value na in between, no? 1, 2, 3, 4, no? Meron ka ring value. Paano yung ginagawa? Using this duty cycle, no? Pansinin mo tong duty cycle natin, no? So, meron dito tayong tinatawag na ito. Pansinin natin, no? Ito ang duty cycle 1, no? Ito yung duty cycle 2, yung pink. Ito yung duty cycle 3, no? So, mapapansin mo, no? Itong full brightness, no? Pasok lang muna tayo dyan. Sa full brightness, no? Meron niyang value na tinatawag steps value. Or you may say, resolution, no? 8-bit yan hanggang 256, no? So, 256, ibig sabihin na 8-bit, no? Ibig sabihin, yung 0, halimbawa, ito yung, ano, no? Ito yung graph, no? Isang duty cycle, no? Ito yung 0. Sorry. Ayusin natin. So, ito ang graph, no? Ito yung 0. Tapos ito yung 5 volts, no? Diba, ganyan, no? So, pag naka-on lang yan, dire-diretso yan, ganyan, no? Pero, mayroong, sa PWM kasi, kapag gumamit ka ng PWM, meron niyang steps, no? Or resolution, no? So, meron niyang 0 to 255, no? Sorry. 0 to 255. 255, no? So, yung buong yan, no? Sa isang duty cycle, ibig sabihin, naka 100% na on yung 5 volts mo. Okay? So, mabilis yan. Yung, sa isang first cycle, yung buong 0 to 255 naka-on. No? Dito na gumagana yung pulse width modulation. No? Pwede mo kasing hati-hatiin kung gaano kabilis yung pag-on within sa isang cycle. No? Sa isang cycle na to, yung buong 0 to 255, no? Isang cycle na yan. No? Okay? Ngayon, pwede mo kasing hatiin, no? Halimbawa, hinati mo sa gitna, no? So, halimbawa, hinati mo sa gitna. Itong cycle na to, no? Ito ay on, no? Tapos the rest, no? Pwede mo na siyang i-off, no? I-off, no? I-off, no? Ibig sabihin parang meron siyang more likely na 50% na on, 50% na off within the cycle, no? So, para siyang para mo siya dinadaya na ano, no? Ano yan, na nag-on siya ng 50%, mabilis, no? Nag-on siya ng 50%, pero nag-off siya ng 50% sa isang cycle, no? At the same time, pag titingnan natin yung half brightness, no? Makikita natin yan, no? Sa isang cycle na to, no? Sa isang cycle na yan, may on siya na blue, no? Na color blue, tapos merong mga naka-off, itong off na grade na blue, no? Tapos sa second duty cycle, naka-on na rin siya ng 50%, tapos may grade siya na off na. So on and so on, na. Okay? Pwede mo kasing i-manipulate yung LED, yung brightness ng LED or volume kung gusto mo, no? Pwede kasi natin in this case, no, ang gagawin natin kasi sa lab yung LED, yung brightness, yung ilaw, no? So pwede mo kasing i-manipulate yung gaano kaliwanag iilaw yung LED, no? Using yung PWM value, no? Remember, no? So sobrang bilis nito, guys, no? Hindi mo mapapansin kung nag-on off siya sa isang duty cycle, no? Pero mapapansin mo kapag 10% lang, no? Ang expected mo, no? Ang expected natin medyo magiging dim yung or medyo lalabo yung ilaw kasi nag-on lang siya ng konti, pero mas marami yung off, no? Unlike nung in-on mo siya ng 255, no? Buong, no? 255, no? Buong 100%, no? Yung buong bit na 8-bit, buong 255.
is talaga maliwanag, no? Okay. Makikita natin yan later, no? Kaya papakita ko kung paano ba yan ang gana. And remember this pins lang, no? Yung PWM is supported lang ng may tilde. Yung may tilde. Okay? Yung may tilde. Kapag walang tilde, guys, hindi yan supported, no? Ang kaya lang yan is input and output. Pag may tilde, tatlo. Input, output, and PWM. Ito ang may PWM. 3, 5, 6, 9, 10, 11. No? So, gawin natin yan para at least Ang may note dito, no? In PWM, no? You can just do analog write. No? Analog write. Hindi to digital write, ha? Bakit analog write? It's kasi siguro ginawa ng Arduino kasi we try to mimic yung analog signal, no? Using pulse width modulation, no? Percent lang natin kung gaano siya mag-on, no? Ilang percent siyang on, ilang percent siyang off, parang ganyan, na. So, pero ang gamit natin is hindi digital write or digital read, analog write, no? So, 'di ba sa digital write, ilalagay natin yung pin tsaka yung kung ano yung value ng pin, high or low. Pero sa analog write, hindi high or low. Kung mismo yung value na 8-bit, no? 0 hanggang 255, no? So marami yan. 0, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 255, no? So pwede mong gawin ganon, no? Sige, gawin natin. And remember, no? Sa digital pins, wala tayong tinatawag na analog read kasi wala namang analog signal kang makikita sa digital pins. Dalawa lang kasi ang state dyan or condition or climate, either on or off. Sa analog read kasi, di ba, merong value sa bawat steps. Okay? Kaya wala kang ma-receive na analog read. So hindi pwedeng mag-read dyan sa digital, analog read sa digital pins. Just to be aware. Okay? Sige. Tingnan natin, ano tayo ng sample. Sample na sketch, na. So, pin 9, no? So, in this case, pin 9 yung ating gagawin. Mapapansin nyo, no? We pin 9 output, pero because we use PWM, no? Mapapansin nyo, hindi siya digital write, no? Hindi siya digital write. We use analog write, no? Analog write. And then, hindi siya high or low. Mapapansin nyo yung mga value ng from 0 to 255, no? 2255, no? 0 yung pinaka low, 255 yung on, no? Pero in between, on yan pero in percent. Yan na yung tinatawag na PWM values, no? Pag ano ba yung kalahati ng 255, you may say 127 or 128, no? Ganyan. So, instead na 50% ang ilagay mo dyan, 128, 127, yung ganyan, no? Or 10, no? 10, ibig sabihin na 25, basta di-divide mo lang. Di-divide lang natin, no? Okay. So, paano i-divide yan, no? Para makita natin yung value. Ayan, no? Kung ilang value ba yan, no? Kung ilang percent, no? So, yan ang gagawin natin, no? DIM 64256. Ayan. Okay? So, ganyan yung value niya, no? So, pwede nating i-serial monitor yan para makita lang natin, no? Pero, although hindi naman importante kasi ima-manual lang naman natin yan, no? So far. Okay? Sige. Try natin, try natin gawin yan. So, ang kailangan lang natin dito sa ating sa ating diagram, no? So, isang LED lang, tanggalin natin yung mga switch, no? Isang LED na kasi tapos na tayo diyan, no? Oops. Sorry, no? Tapos na tayo diyan sa LED. Okay? LED sa switch, no? Tapos na tayo sa switch, na. Ngayon, tanggalin natin para hindi kayo malito, no? Ang ginamit natin last time is gagamitin natin ngayon is 9, no? Tanggalin natin tong mga no? Okay? So, meron tayong negative signal, ground, and then ikakabit natin sa pin 9.
pin 9, which is tilde PWM, no? So, pili lang kayo dyan, napili ko lang yung pin 9, no? Wala namang ano yan, issue. Basta meron siyang tilde na mark, PWM na, may PWM function yan, no? Okay? So, okay lang natin yung ganyang scenario, no? So, close natin to. Teka, save natin, no? Save as, ano to? Basic switch, no? Basic button. Switch button. Button LED. Para basic lang. Ayan, lagay lang natin basic lang. Kasi press lang to. Dapat may press, no? And LED. Ayan. Sige, ganyan na lang muna. Okay? Teka, so ang pagkabit, no? So, from pin 9, papunta dun sa anode ng LED, positive side, and then yung negative side nakakabit sa resistor, and then yung resistor nakakabit sa ground. Okay? So, same ano lang, no? Same na ginagawa natin paano tayo nagkakabit ng isang LED, na. Pero in this case, hindi lang basta mag-on, no? Ang gagawin natin. Gusto natin makita yung PWM function, no? Yung pagliwanag ng or brightness. Gusto natin ma-modify yan, no? Kasi ang alam natin na value, since digital yan, on and off, no? Pero since may PWM na technology, pwede rin pala nating i-manipulate yung brightness, no? On nga yan, pero gaano ba kaliwanag? Parang ganun. So, ganun siya. Sige. Medyo matagal, no? Ano nangyari? Ayan. Then, close natin to. Tapos, mag-create tayo ng new sketch. New sketch. Gagayahin lang muna natin yung ano, no? Gagayahin lang muna natin, guys, yung ating what you call this, itong mga values dito, na para hindi makita niyo yung reason bakit natin ginagamit yung PWM. Ano nangyari? Ayan. Medyo matagal lang yan, no? Okay. So, void setup, no? So, i-define natin yung pin mode define natin yung 9, no? 9. Of course, hindi tayo gagamit ng ganyan, no? Dapat, gagamit tayo ng variable. No? So, gawin nyo na itong ano. Gawin nyo ng LED is output. Okay. Now, dito sa loop, no? Dito natin i-manipulate yung siguro mag-ano tayo ng serial monitor, no? Serial begin 9600.
yung ating baud rate, no? Para lagyan natin na ano. Okay. Isa lang yung syntax natin dito ang gagawin, no? Analog write or dalawa kasi may no. Maglagay muna tayo ng 255, no? And then sa value, no, mag-create tayo ng computation, no? Int or float na lang siguro. Float percent. Kasi magdi-divide tayo, no? Bakit natin may i-percent, no? Kasi gusto natin compute yan or ito, no? Yung duty cycle in percent, na? So, float is equal to siguro float brightness na lang, no? Equal to 0, no? Tapos yung brightness yan dyan. Okay? And then int lang pala to. Int lang ang brightness, no? Int lang yung brightness. Yung dim percent. Dim percent yung float. Okay? Naglalagay lang tayo ng mga value, guys, ha? So, yung brightness kasi is 0 to 255. Wala namang decimal doon, no? Pero pag nag-compute tayo, no? Pag nag-compute tayo rito, yung 64 divide 256, diyan yung magkakaroon ng percent. Okay? Kaya natin ginagawa yan. Nagloko na naman yung aking camera, no? Pag wala talagang gumagalaw dyan, no? Okay, anyways. Nasaan yung aking IDE? Hindi yan. Wala na naman. Yan ang problema sa IDE. Sa aking camera. No? Compute natin, ha? So, dim percent is equal to brightness divide 256, no? And then multiply mo yan sa times 100, ha? Okay? Then serial, sundan nyo lang, guys, ha? Print ln, na? Okay? Dot print. Tingnan natin kung gagana ito, no? Dim percent. Okay? Ayan, no? So, ulitin, balikan natin, no? Check muna natin kung okay. Tapos balikan natin yung syntax while compiling, no? Okay, so naglagay ako ng tatlong variable dito.
Wala. So, naglagay ako ng yung brightness, ito yung from 0 to 255, no? Dito ko i-manipulate kasi yung 0 to 255, no? Yung dim percent, kaya float yan kasi magdi-divide tayo ng brightness over 256, no? Gaano siya ka bright, no? Ito yung PWM percent, kung 10% ba, 50%, mga ganyan, no? Tapos ipiprint niya lang yan, no? Ipiprint niya lang na yung dim percent is 10%, 100%, mga ganyan. Okay? So, halimbawa, uh, ngayon ay 0, no? So, 0 divide 256, di 0. Di 0% dapat ang makikita natin, no? So dito na tayo magmamanipulate, no, sa brightness, no? Hindi na tayo gagalaw dito, no? Sa baba. Okay? So, ulitin ko na by variable akong tatlo. Yung pin 9, tinawag kong LED. Yung brightness, dito ko i-manipulate yung 8-bit na 0, yung value ng PWM na 0 to 255, no? Okay? And then yung float dim percent, gagamitin ko kasi itong dim percent to compute dito. Ito. Kaya hindi ko siya hindi possible, hindi siya eksaktong whole number. Baka meron siyang decimal, kaya note ko siya. No? Hindi ako naglagay ng value kasi hindi ko alam yung value eh. So dito ko pala makikita yung value. Pero ganito ang pag-define pag walang value. Okay? So, sa board setup, dinefine ko yung LED as output, no? Wala pa rin bang walang kagana-gana ang aking camera. Okay? Nanloko na, no? Okay? And then yung aking brightness is sorry. Saan na pa tayo? And then in-enable ko yung serial monitor. Ngayon, doon sa void loop, no? Instead na digital write, analog write kasi I will want to enable yung function ng PWM dito, no? Yung imimimik kasi natin yung analog, no? So, ang mangyari dito, liliwanag, mag-dim, no? Yan, ganyan. Depende sa brightness na i-define natin, no? So, ibig sabihin, pag 10, no? Possible na around 10% yan or mababa pa sa 10%, no? Ibig sabihin, ganun lang siya nag-on, no? Pero sa sobrang bilis, hindi mo nakikita doon sa duty cycle kung nag-on off siya, on off. Pero mapapansin mo doon sa LED, sobrang dim. Okay? Sige. Upload natin. Ang nakakainis lang, yung aking camera nagahang. Bakit kaya? Wala naman akong ginalaw. Yan yung aking no, nag-ano siya. Apa no? Compiling pa lang yung sketch natin. Okay, uploading na, no? Ano sabi rito? Okay. Cancel. Check ko yung no? Check ko yung aking cable. Baka nagalaw ko ng kaya baka ganyan, no? Uploading error eh. Okay naman yung compilation. Pag-upload lang, no? Baka may nagalaw akong yung cable.
Hmm, sige. Habang ano, gawin nyo sa ano nyo, no? Gawin nyo sa inya, no? And then, kapag nauna kayo, no? I-modify nyo lang to brightness, no? Gawin 0, then 255, then within 255, like 128, 200, 50, ganun. No? Tapos tingnan nyo, i-check nyo yung liwanag ng LED kung ano ba siya, kung sobrang liwanag or hindi, ha? So, at the moment, 0 yan, no? So, gawin natin 255, na? Ibig sabihin, on to, or high, no? Or high. So, upload natin yan. Ang ano lang kasi hindi natin makita doon sa ano. Ayun, gumagalaw na siya, no? Ayan. Yan ang maganda, gumagalaw na. Ano kaya nangyari? Bakit kanina hindi siya gumagalaw? Ayan. Okay. Anyways, yan. And then, lagay natin dito para makita natin. Kasi mayroong serial monitor eh. Enable natin yung serial monitor. Ayan kanina, oh. 'Di ba? 0% na is 0. Yan. Kaya float, no? Kasi may dot dot. Na? Yan, yan. Pwede nyo rin gawin yung ano, no? Yung uh, using serial monitor to manipulate yung what we call this, yung LED, na? So, yung using yung if available, no? If available, no? Pwede nyo gamitin yan, no? So, balikan nyo yung previous video ko, yung using serial monitor, no? Kung paano i-manipulate yan, no? Okay? So, magandang lab exercise yan, na para using serial monitor to NPWM, no? So, okay? Medyo matagal lang talaga, no? Yan. Compiling sketch. I hope na-enjoy nyo yung what we call this, ating lab exercises, no? Though marami siyang mga kabit-kabit-kabit, pero at least yung mga connection, mga jumper wires dyan. Pero I hope you enjoy it, na. And then you do your own experiment, no? Like kasi yung marami na tayong napag-usapan, no? Mayroon tayong mga switch, meron tayong serial monitor, yung serial if available, yung mga ano pa, PWM, no? Pag samasamahin mo lang yun, tapos gawa ka ng problema, gawan mo ng code, tingnan mo kung gagana, na? Kasi later on, mas ano na tayo mas what we call this, deep dive na tayo mostly sa mga sensors na. Okay? Or sa mga coding. Tagal ng ano, no? Tagal ng pag-code. Grabe. Pag-compile. Grabe, no? Okay, uploading na. Okay. Pag nag-ano na yan, out of sync na naman. Ano nangyari dyan? Ano to eh, yung ano lang, kabit, kabit mo lang ulit yung ano, kabit mo lang ulit yung Arduino mo and then upload. Okay.
Done uploading. Parang hindi naman nag-upload. Pa nga. Nagloloko na siya. Eh, mga ganyan nangyayari yan, ha? Pero konti lang naman yung ating ano, no? Konti lang naman yung ating code. Yeah. Hindi ko pa nakitang. Dapat 255 magbabright siya eh. Diba? LED 9. Tama ba? Nasa 9 ba? Ito na yung gamit natin ano. Nasa 9 naman. Okay naman. Medyo ano yun, no? Sana mag-upload na maayos. Or tanggalin natin yung serial monitor muna, no? Baka kasi nahihirapan siya eh. Serial monitor. Baka ganun, no? Baka madami niyang binabasa. Lumalagpas siya dun sa memory. No idea. Tagal niya mag-upload. Pag ayaw pang gumana is, ano natin. Tanggalin natin yung serial monitor. Yung mga serial na yan. Gawin lang natin ano. Later. Gawin lang natin ganyan yan. Huh? Okay. Later pag hindi yan gumana. So ginawa ko lang siyang comment, no? Ginawa ko lang siyang comment. Pati ito, ginawa ko mong comment muna. Pati ito, pag ano, ayaw pang gumana. Comment lang natin yan. Grabe, no? What is happening sa iyo?
compiling sketch. Recompile natin ulit. So while we are at it, no, maglinis ako ng aking workspace. Dami natin ginamit na resistor kanina doon sa binary counter. Humaba yung video natin dahil dito sa pagkano sketch na. Ganun talaga yan, ha? At least so alam nyo yung i-forward nyo lang, no? Yung video. Yan, done compiling, no? Sige, and then let's upload it. Hindi ko sure kung yung sa laptop ko yung may issue or yung mismong Arduino, no? Medyo matagal yung process niya today. Dami ko naging problema, no? Sa video ko, sa latency ng pag-upload, tsaka compilation. So, you will experience it as well, no? Sa side nyo, na? Pero hopefully sana hindi ganito, no? Tagal mag-upload, oh. Still uploading pa rin, guys. Sobra na bang ano? Naging complex ba yung aking? Parang hindi naman complex yung ating code na ginawa, no? Excuse. Ano kayang problema, no? Teka lang guys, ha. Try kong ano, no? Try kong i-restart yung IDE. Na? Cancel ko muna to.
User abort, yes. I will abort it. Na, try kong kasi bluesick lang ito eh. Don't save. Lahat ng, yeah. And then I'll open it again. Tapos buuin natin ulit, na. Very unusual kasi. Ito, close natin para umaba yung mga process. Try lang natin mag-close sa mga, ano yun? Don't save, yeah. Ano ko lang, no? Okay, tapos and then i-connect natin ulit. Now, I'm going to create a new sketch. Or ito na mismo siguro. Gamitin na natin to. No? Tanggalin natin lahat ng mga setup. Okay. So, bilis natin, no? Pin mode. 9, no? Out. And then, analog right 9 to 55. Okay. Yan lang. Oh, ganyan na naka-basic na. Ang ginawa natin, ganyan na naka-basic. Pag yan hindi pa niya na-compile at na-upload ng may problema na talaga. Ayan. So, umilaw siya, no? Ngayon, papalitan natin ng, tingnan niyo yung ilaw, guys. Ganyan siya ka bright, no? Palitan natin ng 1 to 8, yung sinasabi na half, no? Yan. So, ito na yung PWM, no? So, pag 1 to 8, 50% ng 256, na. Bakit 256 ay hanggang 255 lang? Kasama kasi yung 0, na 0 to 255, no? Yung 1 to 8, ibig sabihin, ang gusto mo is 50% siya nag-on doon sa duty cycle, 50% siya nag-off. Dapat nag-on off yan, pero hindi natin yan makikita. Hindi natin yan makikita sa totoong buhay kasi sa sobrang bilis ng cycle, na. Sa ilang hertz ba to? Kasi sa isang hertz isang cycle. Nakalimutan ko kung ilang hertz ang isang LED, yan, yung common LED. Halimbawa kung meron siyang 1,000 hertz. So ibig sabihin sa isang cycle, sa isang second, 1,000 cycle siya nagagawa. Ayan, mapapansin niyo, no? Nag-dim siya ng konti, no? Nag-dim ng konti, no? Yung I'm not sure kung makikita niyo ng maganda, pero bawasan pa natin, no? Gawin nating 10, no? 10. Yan. Para makita niyo yung gaano siya ka-dilim, no?
Laki. Yan. Gawin lang natin 10. Yan. Pinalitan ko, tapos in-upload ko yung analog write. Gawin lang natin 10. Grabe, ang daming pagluloko ng ayun. Okay, so we are compiling, no? So medyo dim na siya, no? Actually, no? Medyo dim na. Hindi lang kita doon sa camera, pero sa personal, no? Nag-dim siya, no? Mas ma-appreciate nyo dyan kapag ginawa nyo personally. Etong 10 na to, medyo magdidim dapat to ng mas malala. No? So, pwede mo siyang i-manipulate yung, di ba, nagfi-fade lights, no? Yan ang gagawin nating assignment. No? Yung nagfi-fade yung light from 0 to 255, no? So, nagbibilang siya 255, magbabright tapos magfi-fade to 0, no? Okay, ganun ang gagawin natin. Magandang assignment yan, no? So, this is part 2, no, ng ating video, no? Kasi naputol tayo last time, no? Kaya, sorry about it. Hindi pa ako ganun kagaling magkabit ng video. Okay? Medyo matagal talaga mag-upload, no? Hindi ko alam bakit. Pero this is our last topic na, no? Ito, uploading na tayo, no? Tingnan nyo maigi yung ano, no? Yan. Halos, tingnan nyo maigi yung light na while uploading. Na? Kasi once it's uploaded, magpapansin nyo kung gaano ka-dim. Nasa uploading process pa lang yan, eh. Medyo matagal ang ating uploading process. Kaya maganda siguro yung Uno R3, no? Version 3. Ito version 1 kasi ito, eh. Ayun. Not sure kung available yung mga yan dito. Parang sa Americas lang. O Europeans. Kung alam nyo kung saan yung ano, no, bilihan ng Arduino, no? Comment nyo sa ano, at least malaman ng karamihan, no, kung saan kayo bumibili ng Arduino, no? Ako kasi sa TikTok lang, eh. Pero kung may shop na mismo talaga pupuntahan, let me know, no? Let us know. Please, makikita natin. Wala, tagal nag-upload, no? Indexing, no? Matagal siya mag-index. Di bale, ito na yung pinaka-last ano natin, no? Last example. Wala. Yan na naman. Nag-upload error na naman. Yan natin. Tanggalin muna natin. Okay. Connected na. Upload ulit natin. Babalik na naman tayo doon sa compilation stage na. Sige. While we are waiting for that now, see, we cannot wait for those things now. So while we are waiting for that, actually yan na yung last piece ng ating topic, na? So ang next nating i-discuss yung analog, no? So ito yung ating lab exercise, yung PWM values. Okay?
So, ganyan ang ginawa natin, no? Kinabit natin yung ating Arduino, okay, sa pin 9, sa pin 9, no? Okay? Ah, hopefully, may natutunan kayo dun sa pinagagawa natin na digital pins, no? Input, output na, gawa na natin yan previously, no? Pero, kaya hindi na natin ginawa yan. Yung digital inputs using switch, no? Minanipulate natin yung press button switch or button switch. And then, and now we also did yung PWM, minanipulate natin yung value, no? Kung magdidim ba siya or hindi, mga ganyan, no? So, so that's our end of our, no? Of our, ayan, natapos na siya, no? Pag mapapansin nyo, guys, no? Mas madilim na siya. Mas madilim na siya. Ayan, no? Mas madilim na siya kaysa dun sa kanina, no? 10% na lang yan, no? Or hindi ko alam kung ilang percent yan. Basta 10 over 256 na. So, ilang percent yun, no? Below 10%, no? So, mapapansin nyo, mas mahina na yung kanyang liwanag, no? Okay? Kumpara dito sa mga yan, no? Hindi siya kitang-kita na maayos dun sa ano eh. Ayan, pag nakaganyan, no? Siguro kitang, ayan. Mapapansin nyo na mailiit na lang yung ilaw, no? Compare dito sa mga LEDs, no? Ayan. Pero pag nakaganyan, parang ano, maliwanag pa rin. Pero pag nakaganyan, makita. Yan, ganyan lang siya. Okay? So, ganun kabilis yung pag-on niya and off. Pero hindi natin makikita in our naked eye na ganun nagpapatay hindi siya during duty cycle. Okay? So, kaya namimimik niya yung analog signal. Kaya nakakapaglagay tayo ng mga values aside from 0 and 255. Meron palang pwede tayong maglagay ng values na between 0 and 255, no? Yan yung function ng or yung technology ng PWM. Okay? Sige, I hope may natutunan kayo, no? Thank you very much, no? Medyo napahaba tayo dahil dun sa marami akong naging encounter na issue. And okay din yan yung mga issues na encounter natin kasi at least alam nyo na possible na mangyari din yun sa inyo, no? Na may mga error dyan sa pag-upload, anong gagawin natin, mga parts ng troubleshooting, ganito. Yun talaga yung ginagawa sa lab exercises, no? At least hindi na kayo magko-comment na, anong gagawin natin? Ito, nandito na sa video, ito yung nangyari sa atin, no? So, kung mayroon pang iba pang issue na bukod sa, or meron kayo na-encounter na error bukod sa nakikita natin sa video, no? Just leave a comment, no? Anyways, no? This is our end uh, the last topic of this no for day 5, no? Or digital pins, no? So hopefully may natutunan kayo, no? So, and do not forget to like, share, comment, and subscribe, guys, no? Para mapanood nyo yung next topic natin, no? And meron diyang mga notification bells, no? Sa YouTube, no? Para to notify you na meron tayong next na topic after this, no? Okay? And kita-kita tayo next week, no? Pero bago ang lahat, no? Alam naman natin, no? Hindi yan natatapos diyan, no? Alam naman natin na meron tayong assignment, no? Meron tayong assignment. So, ito ang ating assignment, no? So, sa assignment natin, no? Yung una, gamit tayo ng dalawang switch, no? Of course, doblehin lang natin yung circuit, no? May dalawang switch, dalawang LED, no? Yung isang switch is i-on ng LED 1, ang isang switch i-on ang LED 2, no? No, dalawa, no? Dalawa. So, bali, dalawang switch, dalawang LED, no? Yung isang switch para lang sa LED 1, yung isang switch para lang sa LED 2. Ganun. Okay? So, gawin niya yan. And then, dun sa PWM naman na discussion natin, no? Gamit kayo ng if then else statement with computation para magawa natin yung fading LED, no? So, ang ginagawa natin dyan, no? Magsisimula tayo sa 0, tapos mag-add tayo ng plus 1, no? Hanggang umabot tayo ng 255, no? Tapos, yung values na yan, yun ang ilalagay natin doon sa value to on yung LED natin, no? Yung value na. So, kanina naglagay tayo ng 0, 255, 128, 10, no? Pero ngayon mag-start tayo ng 0,
tapos mag-add tayo ng value ng +1 lagi hanggang umabot ng 255. Pagdating ng 255, dapat i-decrease na naman natin, no? From lumiwanag, ngayon padidilimin natin hanggang mag-off, no? Pabalik-balik na. Pag galing sa off, paliwanag, dandahan, and then pag maliwanag na, dandahan din siya mag-off na paulit-ulit, no? So, sa if then else statement mo, sa una is mag-add siya, and then para mag-on ng maayos hanggang mag 255, no? Pag nag 255 na, magma-minus ka na naman doon sa else, na para mag-fade siya papunta sa off, na? So, ganun yan. Okay? Going back, thank you very much and see you next session, no? So, this is our part 2, no? So, next session natin is we will talk about analog pins naman. Okay? Bye-bye!